Magandang umaga mga kapartners, nandito pa rin tayo sa Liwasang Bonifacio dito sa lungsod ng Maynila kung saan patuloy na dumadagsa ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang pagtitipon. At maliban sa mga miyembro ng INC ay nakikiisa rin dito ang iba't ibang grupo naman mula sa Batangas. At sa mga oras na ito mga kapartners ay makakausap po natin si Attorney Jerry Manalo, ang organizer po ng iba't ibang grupo mula sa Batangas. Sir Jerry, pakibati mo po na ang ating mga kababayan po na nanonood po ngayon dito sa SM9 News. Magandang umaga po sa lahat. Binabati po natin ang ating mga kababayan, hindi lamang po sa lalawigan ng Batangas, kung hindi po sa buong Pilipinas. Nang magandang umaga. Attorney Jerry, can you tell us more about the composition po ng ating mga kababayan na nandito ngayon? Kasi iba't ibang grupo, as you have said. So, saan po sila sa Batangas? Anong mga grupo po sila? Ito po ay multi-sectoral group mula sa unang distrito ng Batangas. Meron po tayong samahan dito ng mga magsasaka, samahan ng mga isda, samahan ng mga tricycle drivers. Yan po yung composition ng grupong ito, na yan po ay ating pinagsama-sama upang manawagan sa ating pamahalaan sa iba't ibang issue na nakakaapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Sir, mga miyembro po to ng Iglesia ni Cristo? Hindi naman po kami miyembro ng Iglesia ni Cristo, subalit nakikiisa po kami sa panawagan ng transparency, accountability at justice para sa ating mga mamamayang Pilipino. Sir, isa sa mga nakikita po natin na panawagan po ng ating mga kababayan po dito sa Batangas ay ito nga, ibasura ang VAT. Can you tell us more about this call? Ano po yung nais po natin na iparating sa Marcos administration? Alam mo po, bago po ito naganap muli, pagtitipo namin dito, kami po ay tumigil na dito ng 38 araw. Dahil nga po sa panawagan namin ang VAT na mawala, hindi naman po totally mawala, mabawasan man lamang ang ipinapataw na pahirap na ito sa ating mamamayan, lalong-lalo na po nung panahon ng krisis sa petrolyo, ng kasagsagan ng digmaan ng Iran at United States of America. So nakita ho namin na isang solusyon na makakabawas sa paghihirap ng ating mamamayan ay ang pagbabawas po ng value-added tax. Kaya po yun ang isinulong namin at pag-alis ng excise taxes. Kasi doon po ang nakikita namin paraan para mabawasan ang dinadalang paghihirap ng ating mga mamamayan. Opo. Hindi lang po mga Batanggenyo, kundi ng buong Pilipinas. Opo. Sir, your take naman po doon sa panawagan naman ng INC na transparency. Kasi yun nga, parang ine-express po nila yung support nila kay Senator Rodante Marcoleta at ipinananawagan nila at tinatanong nila bakit si Senator Rodante ang pananagutin. Gayong meron namang mastermind talaga doon sa flood control anomalies. Ako po bilang isang abogado ay nananawagan din ng katulad na panawagan ng grupo ng Iglesia ni Cristo at partikular ni Senator Marcoleta sapagkat lubhang nakapagtataka na sa panahong ito kung sino yung mga dapat unang mapahabla at makasuhan ay siyang hindi nakakasuhan at yung mga tao na nagpipilit na ilabas ang katotohanan ay siyang nakakasuhan ang nakakasuhan. Yan po ang, kaya nga po, bagaman hindi po ang Iglesia ni Cristo, we are one on their call for transparency, accountability, and justice. Sir, bilang ano na lang po, magtatagal po kayo dito. Ano po ang plano po natin? Mas dadami pa po ba from Batangas ang pupunta dito sa Liwasang Bonifacio? Yun ang aming pinaplano, bagaman na lubhang napakahirap ngayon, siguro naman, naririnig nyo at nababalitaan nyo na wala naman pong makapasok na nahaharang sa mga daanan. Magkagayon man po, kami po ay nagtagal na dito ng 38 araw, so mananatili ho kami dito hanggang hindi natatapos ang mga isyong ipinananawagan namin sa pamahalaan. Attorney Jerry, panawagan na lang po natin sa ating mga kababayan. Sa ating pong mga kababayan, ako po ay nananawagan na ito na ang tamang panahon at pagkakataon upang maipahayag natin ang ating mga damdamin. Ito na po ang tamang panahon para mabigyan tayo ng pagkakataon na yung ating mga tinig ay marinig sapagkat habang tumatagal po ay napapansin at nakikita natin na mukhang hindi na po ito tama sa kasalukuyang panahon. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po Attorney Jerry Manalo, ang organizer po ng iba't ibang grupo mula po sa Batangas. At yan muna mga kapartners, ang latest updates po mula dito sa Liwasang Bonifacio para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik muna dyan sa inyo sa studio.
Maraming salamat, Jason Rubrico mula dyan sa Liwasang Bonifacio. Samantala, umaaray na ang maraming industriya dahil sa krisis na nararamdaman ngayon sa bansa. Pati ang dental industry, apektado rin. Narito ang balita ni MJ Mondihar. Mahigit sa 90% ng mga negosyo sa Pilipinas sa MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Itinuturing ang mga ito na haligi na ekonomiya ng bansa. Direkta nakadepende ang mga negosyong ito sa paggastos ng masang Pilipino. Kapag mataas ang inflation at humihina ang ekonomiya, kabilang sila sa una na apektuhan dahil bumabagal ang negosyo. Para sa Davao businessman, dentista at kilalang oral implantologist na si Dr. Carlos Capitan II, ramdam na rin ng dental industry ang paghina ng ekonomiya. Dental services is one of the economic indicators, not just in the country but as well as in other countries. Dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin at langis, itinuturing na ngayon ng maraming Pilipino na less priority ang pagpapatingin sa dentista. Patients are starting not to seek dental treatments because of economic reasons. This is really bad for us. Malaki ang papel ng consumer confidence sa takbo ng ekonomiya. Kapag may tiwala ang mga tao sa ekonomiya, mas handa silang gumastos. Ngunit kapag nababawasan ang mga customer ng MSMEs, gaya na nararanasan ni Dr. Capitan, indikasyon ra ito ng paghina ng consumer confidence. Ayon pa sa medical expert, dahil sa epekto ng foreign exchange at global inflation, bubaba na rin ang bilang ng mga dayuhang pasyente na dating pumupunta sa Pilipinas para sa mas abot kayang dental procedures. Before, my clinic usually, in an average, have 3 foreign patients every day. Every day. That's the average patient that I had before the issues came out, etc. And now, my God, it's affecting us, And I know, of course, majority of our fellow dentists are suffering now. Samantala, inihalin tulad naman ni Dr. Capitan ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya at pamahalaan sa isang uri ng cancer. I could compare it to ameloblastoma, cancer of dental origin, and it's destroying the bone slowly until such time that it's not going to be treated at all. It is untreatable. No, I hope there's still time. I hope that the health of the nation is going to be addressed. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mananatili mataas ang inflation ngayong Hunyo. Posible rin naman itong pumalo sa pagitan ng 6 to 7%. Kapag mataas ang inflation, mas kaunti ang nabibili ng perang hawak ng mga Pilipino. Ayon sa mga eksperto, ang mataas na cost of living ay nagdudulot rin ng stress at anxiety sa maraming Pinoy na nahihirapang pagkasyahin ng kanilang budget. Para mapigilan ang pagtaas ng inflation, maaari magtaas ng interest rates ang Bangko Sentral. At kapag nangyari ito, mas magiging mahal ang pangungutang para sa mga negosyo at mga pamilyang nais bumili ng bahay o sasakyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News. Samantala, nanawagan ngayon ang Duterte Tayo Movement sa publiko na i-boycott ang panonood ng impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Duterte Tayo Movement National Chairman Marma Sanggid, basura lamang ang nakatakdang pagdinig ng Senado dahil alam raw ng publiko na political persecution lamang ang reklamo laban sa Vice Presidente. Talong ayaw talaga ng mga tao. So, ang mga tao na manood sa kanila, panawagan na lang natin na huwag lang sila manood kasi walang kakwenta-kwenta yan. Ano lang tayo, lalo tayong magka-problema dyan kung manood tayo ng walang kakwenta-kwenta. Tinawag din ng grupo na walang kwenta ang pagdinig lalo't wala raw magiging pakinabang dito ang mayorya ng mga Pilipino. Kung si Inday mawala, yung mga tao na nag-impede sa kanya, magbigay pa ng bigas sa atin, pakainin ba tayo nila? Wala, nagano lang yan, nagugulo lang. Sa Hulyo 6, taong kasalukuyan, nakatakda po ang pag-uumpisa ng hearing ng Senate Impeachment Court.
Samantala, mahigit 2 buwan bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, nagsagawa ng protesta sa labas po ng Korte Suprema ang grupong Amana BARM upang ipanawagan ang agarang pagresolba sa mga nakabinbing petisyon na may kaugnayan sa halalan. Ayon sa grupo, mahalaga magkaroon ng malinaw na desisyon upang mapanatili ang katatagan at tiwala ng publiko sa demokratikong proseso. Iginit din ang grupo ng usapin sa BARM ay hindi lamang tungkol sa halalan kundi pati na rin sa pagpapanatili ng mga bunga ng Bangsamoro Peace Process. Hiniling din nila ang ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at Bangsamoro Organic Law. Umaasa ang Amana BARM na agad kikilos ang Korte Suprema upang matiyak na magiging maayos, kapanipaniwala at mapayapa ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa Setyembre.